Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. At pag-usapan natin ngayon, ito pong si Dolphy, yung kanyang komento tungkol doon sa mga hindi naman kwalipikado na maging senador. Okay? Ito nga yung sinabi nung isa sa mga netizen, sabi niya basahin ko na lang sa inyo. Si Philip Salvador ay walang educational background. Ay grabe. At walang political at government position background. Totoo naman yun. Wala naman po talaga, di ba? Ito. Yan. Si Willie Revillame, nag-dentistry sa CEU, pero hindi tinapos. Wala ring government at political background. First time pareho papasok sa gobyerno. Wow. Tapos senador agad Pero wala parehong plataforma at gusto maging senador agad. Sahod ng senador ay grade 31 or 278,000 pesos na may 1.5 to 2 million monthly discretionary funds tulad ng pasahod sa staff at 60 million a year na budget sa mga projects. Tapos ikaw nahirap makahanap ng magandang hanap buhay. Kahit pa may tinapos at diploma ka, kakaltasan ka ng tax para ipangpasahod sa mga yan. Kapag naging mga senador, kung palagi kang nagtatanong kung bakit tila walang hustisya sa Pilipinas ay dahil sa mga ambisyosong wala sa lugar na tulad nila. Okay? Yan yung dalawa. Totoo naman di ba? Yung sinabi ng netizen. Then, after 6 months, okay, ng May 2, ito po, si Willie, wala pa rin pong plataforma. No October 16, 2024, nang natanong ito, sabi niya, nung tinanong siya kung ano ang kanyang plataforma, ang sagot niya nga po doon wala pang plataforma. Kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ko, doon ko naisipin yan. Ang iniisip ko ay kung paano pa lang ako mananalo. Sa bagay, one at a time nga naman. But not at this time. Diba? Terribling one at a time ito. And then, after 6 months, May 2, 2025, simple lang ang gusto natin. Wala tayong plataforma. wala siyang planong gagawin doon sa loob ng Senado. Diyos ko, 27 years na akong tumutulong sa mahihirap. Wala pang plataforma. Ano pagkakaintindi ng taong ito sa plataforma? Lamesa? Upuan? Sus Mariosep, mga DDS, tubuang sana kayo ng common sense at ng brain cells na extra. At maisip ninyo ang inyong kinabukasan na hindi dapat mauwi sa kinabutasan na mga pangarap. Dahil po sa, Diyos ko po, ganito ang gagawin yung senador. Sabi ko po, wag na po nating dagdagan. Di ba? Wag na nating dagdagan ang mga Robin Padilla sa Senado. Mas malala pa to kay Robin Itong si Willie. Oo, makakatulong, matulungin, pareho lang din naman ni Raf yan, pinagkakakitaan ng pagtulong sa mga mahihirap. Di ba? Mariosep. Ito pa sabi ni Willie ito yung medyo latest niya ay Willie ni Willie Revillame. Kung pwede kong i-check, pag nanalo ko, aalamin ko yung mga batas na, ba't pa ba ako gagawa ng batas kung madami na palang batas na nagawa? Magdadagdag na naman ako ng batas? Wala daw akong alam. Anong gusto nyo? Yung madaming alam tapos nanakawang kayo? This is fallacy, mga kababayan. Di ba? It does not follow na maraming alam magnanakaw. Ganon agad-agad. Alam yung mga pagnanakaw sa kabanang bayan, wala po yan sa kung ano yung taas o baba ng pinag-aralan. Ano lang ito ginulo lang ni Willie yung usapan Tingnan nyo Kung pwede kong i-check, pag nanalo ko, alamin ko yung mga batas. Maya napansin niya shit. Parang hirap yata alamin yung mga batas. Biglang segue na, ba't pa ako gagawa ng batas kung marami na palang batas na nagawa? Oo nga
nga naman. That makes sense, right? Oh, magdadagdag na naman ako ng batas. Wala daw akong alam. Oh, anong gusto nyo? Yung madaming alam tapos nanakawan kayo? Eh kahit nga po walang ganong alam. Ay, nako. Sipin nito naman ano. Ito si Ipe. Anong ginawa nito ni Ipe sa kanilang proclamation? Panay ang hiyaw ng hiyaw ng hiyaw. Ito. Ano ang nasa isip nyo? Ako, alam ko na hindi kayo matatakot at magpapatakot doon sa kabila. Duterte kayo o hindi? Duterte kayo o hindi? Mahal niyo ba si Tatay Digong? Mahal niyo ba si Pipindan? Totoo ba yan? Kahit ano mangyari, hindi tayo magpapabili. Pag binigyan kayo, tanggapin nyo. Ang pamilya binigyan. Pero ang kinabukasan ng mga kabataan, nakita nyo kanina. Nakita nyo kasama ni Senator Robin Hood Padilla. Nakita nyo! Alam nyo, napansin ko rito sa mga to, marami naka-observe nito eh. Wala silang plataforma. Puro lang sila Duterte. Protektahan ng mga Duterte, Duterte. Di ba? Puro lang sila ganun. Tapos iparamdam ang hagupit. Di ba? Punong-puno ng galit, ng grudge yung kanilang mga narrative. Ay my God. Kung sino ang mga nangangailangan na mayagdang kinabukasan? Ayun po ang kailangan namin! Salamat po. Sino ang kailangan nyo? Ang mga pagpumulol o ang bukartetan? Isigaw nila! Hindi ko marinig ang limunan! Isigaw nila! Isigaw nyo ba yan? Bayaan yung paninig nila! Dahil alam namin lahat, nangangatog na sila. Nangangatog sila dahil alam nila kasinungalingan nila. Sino ang sinungaling? Sino ang sinungaling? Sino? Naririnig nyo na siguro ang sigaw ng sambayan ng Pilipino. Alam namin nanonood kayo ngayon. Ramdam na ramdam nyo ang hinagpis ng mga Pilipino. Mayo 12. Umaabot ako muli sa inyo. Pinagsasabi talaga nito, nakakapraning eh, no? Ngayon, eto, alisin ko lang yan alis ka dyan, Ipe. Umalis ka dyan. Sabi umalis eh. Ayun. Eto. Sabi niya rito ni Ipe, ako ba tutulungan niyo rin? El Salvador. Si Philip Salvador is so blessed to be here tonight. Masikip ang ating pinagdadaanan. Pero sa tulong nyo, luluwag lahat para sa amin. Mabuhay ang PDP laban. Hello, PDP na lang. Wala nang laban ngayon. Stop po naman. Ano kaya tinutukoy niya rito na masikip ang ating pinagdadaanan, pero sa tulong nyo, luluwag lahat para sa amin? Hindi kaya personal niya ito? Hindi kaya baon sa utang ang mamang ito? At kaya tumatakbo para maging senador ay para makabayad ng kanyang utang? Walang plataforma to eh. Puro ganyan, galit. Alam niyo yung style lang, yung scripted lang. Scripted yung kanyang narrative. Ganon. Sabi nga ni Luz Romero, wala kang kwenta, Ipe. Walang substance speech mo. Philip Salvador, ang daming nabasa na TV ng ating mga ang daming nabasa
Nabasa ba yan? Wala, puro lang sila puro ganyan, pagalit lang sila. Ginagaya nila si Sara. Yun ang kanilang ginagawa. Okay, so alisin nga po muna natin ito. Diyos ko.